partnership. Now, and at this point, we are now going to discuss the rights of still on the law on partnership. Now, and at this point, we are now going to discuss the rights of a partner. Okay, the rights of a partner can practically be divided now into what we call the rights to share in the profits, okay, which will be the most common that you may encounter lalo na sa ibang mga topics, no, or sa ibang subjects katulad ng FAR. Okay, yun nga lang dito, ang nagiging approach lang ng questions natin when it comes to distribution of profits and losses in the law on partnership will be more on the application of the rules, okay, that is provided for by law. So when we distribute profits, ang nagiging primary basis natin will be the stipulation of the parties, okay, or as their agreement would dictate. Now, kung sakasakali lang na wala yung agreement, then saka natin gagamitin yung kanilang mga capital contribution, okay, as basis on distributing the profits amongst the partners. No? Kaya successive ang application natin ng rules dito. Yun nga lang, it is specified by law na ang industrial partner natin ay tatanggap lang ng that which is just and equitable. Okay? On the idea nga na wala kasing agreement on the sharing of the profits and losses. Well, the logical point there ay kung bakit binibigyan ng just and equitable ang ating partner or industrial partner ay dahil wala kasi siyang capital contribution, no, na gagamitin nating basis to distribute the profits or kung ano man yung magiging share niya sa profits and losses natin. Okay? Kaya binibigyan ng just and equitable. What will be considered just and equitable is a question of fact. No? Kaya depende na yan, or it's going to be a case-to-case basis because we don't have a rule, no, on what will be considered just and equitable. How will that translate, no, pagdating sa mga exam or sa pagdating sa questions natin pagdating sa exam? Okay? Ang ibig sabihin dapat provided, no, kung ano man yung just and equitable na yan, parang ang magiging datingan yan preferred shareholder muna siya na bibigyan natin ng just and equitable, and then yung balanse ang i-distribute natin, okay, to our other partners or capitalist partners based on their contribution. Yun nga lang, paano kung kunwari pati contribution ay hindi binigay, no, doon sa ating problem? Then you can presume, no, that the contributions will be treated as equal in character. Okay, although it is not specifically mentioned, okay, in the distribution of profits na provision, okay, we can infer that from the idea na sabi natin last time na magkano ang nagiging contribution ng mga partners. Okay, it will be dependent on the agreement. Pero kung walang agreement, ang contribution ay equal. No? Kaya ganun din ang presumption natin sa distribution ng profits kapag walang binigay sa atin sa problem na distribution or capital contribution rather, no, ng ating mga partners, we can presume that the contribution will be equal in character. Okay? Now, pagdating naman sa losses, ang nagiging basis natin will be on the agreement that is specific to the losses. And yes, the partners can have an agreement na iba ang sharing ng profits, iba ang sharing ng losses. So yung losses ang susundin natin dyan kasi nga ang dinidistribute natin dito ay losses. Okay? Pero kung walang agreement as to losses, the law provides na pwede nating gamiting basis yung agreement with regards the profits. Okay? Pareho na lang din daw ang magiging presumption natin na kung paano dinidistribute yung profits, ganun na lang din yung losses natin. But still, kung wala kasi tayong naging agreement, whether for profits or for losses man, ang gagamitin din natin ay capital contribution ng mga partners. Now, dito nga lang ang kakaiba ay si industrial partner ay hindi, okay, mag-share sa loss na yan. No? Kasi wala naman siyang capital contribution kung saan mo yan madideduct. At ang isa pang logic talaga dyan ay dahil oras lang naman niya ang kanya talagang ininvest, no, in the partnership na hindi na niya mababawi, no? Kaya walang nagiging share sa losses kung sakali na wala tayong agreement. It follows now na pag tinignan mo, kailan lang mag-share sa losses, no, ang ating industrial partner kung meron lang agreement. No, that's the only time na pwede siyang mag-share. And again, kung sakaling wala kasing contribution na binigay sa exam, no, or sa problem na may encounter natin, we can presume again that the contributions are equal, okay, for purposes of the distribution of losses. Okay? Now, take note however na meron tayong tinatawag na pactum leonina. Okay? In pactum leonina, this is a stipulation that will exclude the partner from sharing in the profits and losses. Now, that is specifically provided by law as void. Okay? Kaya nga sa discussion natin ng law on contracts, na ito yung isang example natin ng stipulation that will be contrary to law. Okay? Yun nga lang yan, kung sakali kasi that the stipulation would exclude the industrial partner from sharing in the losses. Now, ang effect na lang din niya ay parang valid na din. Kasi kahit i-disregard mo naman or gawin mong void ang stipulation na yan, by default, no, ay nagiging exempt naman ang partner natin or industrial partner natin. Okay? Ito lang ang iingatan natin na pwedeng possible twist na mai-encounter natin kung meron tayong agreement as to losses. Okay, kung ang partners natin ay may agreement, sige, magbigay tayo example. Okay, so kunwari, no, meron tayo ditong tatlong partners, si A, B at C. Now, there is no agreement
with regards profits, pero merong agreement with regards losses. Na magiging share nila ay 2:1:1. Okay, ganyan ang naging agreement nila. Yun nga lang, for the particular year no, that we are computing, nagkaroon sila ng profit. Okay, in the amount of 30,000 pesos. So kung sakali na ganyan, na ang given sa atin sa problem, magkano ngayon ang kunwari ang magiging share ni A with regards to the profits. So sabi natin, ang gagamitin natin as the agreement as to profits. No, pero wala namang agreement with regards to the distribution of profits. So ang gagamitin natin capital contribution. No, pero dahil wala namang capital contribution, okay, we can presume that the distribution will be equal. Kaya divided by 3 ang magiging share ng bawat partner including that of A will be 10,000 pesos. What I want to highlight with this example is that hindi natin ginagamit no, ang agreement as to losses when we distribute the profits. Hindi katulad sa losses na may provision ng batas na pwede mong gamitin yung agreement as to profits no in distributing the losses but not the other way around. Kaya yan lang naman yung twist no na pwede nating ma-encounter when it comes to the distribution of profits. Okay? Now, another right of a partner will be collectively what we refer to as property rights. No? Tatlo. Okay? Ang property rights na meron ng isang partner, may tinatawag na rights to specific partnership property. Meron tayong tinatawag na interest in the partnership. Okay, and lastly, yung right to participate in the management. Now, i-discuss natin isa-isa. So, una, okay, ay yung rights to specific partnership property. Okay, the law is quite confusing. No? Pag binasa mo lang to, kasi nakalagay dyan co-owner. Okay, ang treatment natin sa bawat partner with regards to specific partnership property. Okay, pero ito lang para meron tayong foundation. No? When we talk about co-ownership, okay, it arises either from agreement or law, pero technically speaking, the property right of each co-owner on the co-owned property is independent of each other. No? Kaya kung kunwari nga, meron ka ditong dalawa, no, na co-owner ng isang lupa. O let's say si X ang tatay nila namatay, okay, kaya pinamana ngayon kay A and B na ang lupa na ito. So naging co-owner sila. Now, ang tanong ngayon kunwari si B, habang hindi pa na-divide yung property or hindi pa nagkakaroon ng tinatawag nga natin na partition, pwede ba niyang ibenta? Okay, yung 1/2 share no na meron siya sa property na yan, the answer is yes. Pwede niya ba yung i-subject to a real estate mortgage? The answer is yes. Pwede niya bang i-assign okay, ang rights niya, no, or yung 1/2 right na meron siya, the answer is yes. Pwede ba yung maging subject to attachment or execution? Okay, pwede. Even for dasyon and pago, pwede din. No, kasi nga ang idea diyan yung 1/2 share niya kahit pa yan ay undivided, no, yung property natin ay independent na kaya pwede niya na kagad, no, na gamitin yan o pambayad ng utang, ibenta, i-mortgage, lahat yan magiging allowable. No, pero when we talk about the partnership property, nakalagay sa batas that there are specific consequences, no, or incidents that will be related to the co-ownership, which all in all, isa lang naman ang tatandaan natin na yung property na pinag-uusapan ay kay partnership pa rin talaga. No, kahit pa sabihin ng batas na co-owner ang mga partners, by legal consequences ng co-ownership na ito, no, quote unquote, okay, ay partnership property pa rin. Okay, yun pa rin ang punot dulo at babalik-balikan natin. No? Kaya, una, no, as an incident to the rights of specific partnership property is that they will have equal rights of possession. Okay, is that any one of them can possess the property because of this particular right. Yun nga lang, nakaspecify din sa incident na yan na hindi yan pwede kapag hindi partnership purpose. No, yung magiging dahilan, okay, for the possession. Kaya kung kunwari gagamitin lang yung property for personal use ng partner, he cannot invoke no, the equal right of possession. Again, because going back to the basic rule na property kasi yan ng partnership. No? And a partnership will have a separate juridical personality nga, kaya supposedly yung paggamit ng mga property ng partnership para lang din sa partnership purposes. Okay? Pangalawa ay hindi natin pwedeng i-assign no, or ibenta itong rights na ito. No? Kasi nga, partnership property yan. Hindi pwedeng magkakaroon bigla ng ibang co-owner, okay, to that particular property dahil binenta mo yung share mo to the partnership property. Okay? Except kung sakasakali na all the partners will be assigning their rights. Na lahat sila ay magdi-dispose talaga ng property na ito, okay, to another party. Okay? And pangatlo, na ay hindi rin pwede maging subject ng attachment or execution. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin kinasuhan yung partner. No? At yung property yung gagamitin na pambayad sa kanyang judgment creditor. Okay, kaya yan yung magiging procedure ng attachment or execution, ginagamit pambayad yung property that was attached, okay, or the property that was the subject of the execution. Okay, hindi rin pwede, no? Kung personal lang yan na utang ng partner, ang exception lang dito ay kung partnership debt, okay, yung babayaran, no, with that particular property. Okay, kaya nga again, ang babalik-balikan lang natin ay property pa rin ito ng partnership kahit pa binanggit na co-owner ang mga partners dito. Okay? Even for legal support ay hindi pwedeng gamitin na itong property ng ating partners
rights to specific partnership property kaya ng ating partner. Kasi nga all in all, again, ang babalik-balikan lang natin dyan kahit sinabing co-owner sila ay partnership property pa rin. Okay, itong ating nagiging subject matter. Okay, kaya hindi pwedeng gamitin yan for anything that will be a personal liability on the part of the partner lamang. No? Kasi nga partnership property pa rin at may separate juridical personality pa rin tayo sa ating partnership. Now, iba ito sa tinatawag nating interest. Okay, when we talk about the interest of a partner, we are talking about his share in the profits and surplus. Okay, take note. I want to clarify this at this point pa lang, no, na magkaiba yan sa tinatawag nating controlling interest. Okay, yung controlling interest natin, yan yung nagmamatter with regards the ownership, okay, or the management, okay, or votes for that matter, no, ng ating partner. Pag interest ang pinag-uusapan, literal lang talaga yan na share niya sa distribution ng profits or yung magiging share niya sa distribution ng surplus. No? Kaya ito, hindi katulad ng rights to specific partnership property, kaya ay pwedeng ibenta, no, or pwedeng i-transfer to another person. Although, para lang ma-imagine nyo siya ng maayos, no, kadalasan, yung nagiging transfer ng interest of a partner is more temporary in character. Okay, temporary lang, no? Kaya kung kunwari itong si A, B, C, okay, ay partners, no, ng partnership. Tapos si A inassign niya, no, or binenta niya for that matter. Okay? Kunwari sige. Kunwari inassign, no, kay X kasi si X ay creditor niya dahil may utang siya. No, normally allowed 'yan, no? And temporary nga lang kadalasan ng setup, no, kasi hanggang mabayaran lang ang creditor, no? At pagkatapos mabayaran ng creditor, babalik na kay A. Kaya yung kanyang right to share in the profits and the surplus. Ngayon, dahil nga pwede, no, ano ngayon na magiging effect when the partner's interest was conveyed to another person? Now, in that case, wala naman tayo nagiging dissolution. Okay? Kasi yung controlling interest ng partner andun pa rin, no? Kaya technically walang naging change now with regards the structure of the partnership. Kaya wala namang nagiging dissolution as a general rule. Except kung meron talagang stipulation, no, na kapag may nag-assign na partner ng kanyang interest, then we will follow that stipulation. Okay? Na it will result in the dissolution of the partnership. Okay? But take note that the conveyee or the assignee for that matter or the one who receives the interest of the partner ay hindi nagiging partner. Okay, he does not become a partner. Kaya wala siyang karapatan to demand for accounting and settlement, to participate in the management of the partnership, and to demand information including the copying and inspection of the books of accounts. Dahil yung tatlong yan ay mga karapatan pa rin ng partner lang. No? Kaya hindi niya magiging rights, no, itong mga ito dahil hindi nga siya nagiging partner. Okay? Now, what will then be the rights of the assignee, no, or the conveyee? Ano yung matatanggap niya kapag binigay sa kanya yung interest ng isang partner? Pwede niyang tanggapin yung profits, no? That would be applicable to the assigner partner. Okay? He will be available or he will be able to use now the available remedies when it comes to fraud in the management. So like suing for damages, collection of money, lahat yan ay applicable pa rin, no? As a creditor, ang treatment sa kanya. Okay? And kung sakali, he can also receive the interest of the assigner pag nagkaroon na ng dissolution. Kaya nga ang idea din dito ay dinilimit lang natin yung natatanggap niya sa talagang interest lang. Now, that will be on the share of the profits and surplus lamang. Okay? Now, kung ito ay pwedeng i-assign or pwedeng ibenta, allowed din, no, na maging subject ito to attachment or execution. Now, yung kanina, sabi natin sa rights to specific partnership property ay hindi pwede. No, itong interest allowed. Okay? Na maging subject to attachment ito. Okay? Yun nga lang, ang nagiging idea natin dito, yung interest lang or the share in the profits and surplus nga lang ang nagiging subject ng attachment or execution. Kung saan pwede nga yung gamitin na pambayad ng kanyang judgment debt. No? Kahit pa personal in character yung judgment debt niya na yan. And no, since it can be subject to attachment or execution, then pwede rin itong i-redeem. No? Kaya nagkakaroon ng redemption. Okay? Whether prior to or even after. Okay? The foreclosure or the execution sale, allowed naman yan. At ang nagagamit natin dyan na pang-redeem ay pwedeng property ng mga partners and pwede rin naman mismo yung partnership property. Okay? Ang gagamitin dyan na pang-redeem. No, yun nga lang, kapag partnership property ang gagamitin, kakailanganin pa na may consent ito ng lahat ng partners. No? Take note that the rules here with regards the rights of a partner are practically the same with that of the interest na ng ating limited partner. Ang magiging distinction lang dyan that we will make right now, no, ay kapag general or limited partner with regards the redemption. Okay, ng kanyang share, no, or yung kanyang interest kung sakali nga na ito ay maging subject ng attachment or execution. Kasi sabi natin, pwedeng gumamit dito ng partners property, okay, and partnership property.
okay, ay pwede rin gamitin, no, pag interest ng general partner ang pinag-uusapan. Pero later on, when we get to the limited partners, no, ang pwede lang gamitin dyan sa pang-redeem ay yung partner's property lang. Okay, hindi ka pwedeng gumamit ng partnership property to redeem the interest of a limited partner. No, pinagbabawalan yan ng batas. Okay, hindi katulad nga sa general partner dito na pwede both, no, partner's property or partnership property allowed din naman. Okay, now, the third, okay, right or property right of a partner will be to participate in the management. No, at dito na nga natin i-discuss yung rules of management that will be applicable on a partnership. Now, for that purpose, we group the rules of management into 4. Okay, para mas madali lang natin maaalala, no? 4 na sitwasyon. Technically, ang kino-cover ng batas. So, ang first situation natin ay isa lang. Okay, ang ating managing partner. No, at ang nagiging distinction dito ay kung ang managing partner na yan ba ay appointed kay in the articles of partnership or kung siya ay appointed after. No, the partnership has already been constituted. Anong ibig sabihin yan? Hindi nakasulat sa articles of partnership yung pangalan niya, no, as a managing partner. Kapag sinabi nating after, okay, the partnership has already been constituted. Ngayon, okay, dito, no, ang tanong una natin dito ay pwede ba silang mag-exercise ng acts of administration? The answer is yes. Okay? Without any distinction. No, papayagan ba natin dyan na mag-oppose yung ibang partners sa kanilang mga magiging desisyon? Generally, hindi. Okay? Kasi nga, in-appoint mo siya as managing partner, now it will be part of the duty, okay, or responsibility ng partners or other partners to abide by the decision of the managing partner. No? Kaya generally speaking, ay hindi pwedeng i-oppose, no, ang kanilang mga acts of administration as long as they are done in good faith. No? Wala naman nagiging problema dyan. Ang pinagkaiba lang dito ay yung revocation, okay, ng kanilang magiging authority. No, kasi kapag yan ay appointed in the articles of partnership, nire-require natin na dapat meron pang cause, no, or dahilan, no, a valid and just cause, okay, for the removal of the partner or that of the managing partner. Saan natin nakikita, no, yung causes for the revocation nasa articles of partnership din. No, kaya nga nagmamatter yan kung nakapangalan ba siyang managing partner dun sa articles din, no, kasi doon natin makikita yung just cause na yan at yung vote, okay, ng ating controlling interest. Okay, yan ang kakailanganin. So when we talk about the controlling interest now, yan na yung kanilang share in the partnership itself, no? Yung pagiging owner nila, no? Hindi na lang yan sa profits and surplus. Okay? And take note nga, majority, technically speaking lang hinahanap natin, no? Kasi yun lang ang kailangan mag-approve, okay, ng revocation ng kanilang authority. Hindi naman yan required na 2/3, hindi required na 3/4, hindi required na unanimous. Pero paano kung ang partner or ang managing partner natin was appointed outside of the articles of partnership? In that case, the vote, okay, of the controlling interest na lang ang kakailanganin natin dito. Okay? Or otherwise stated, with or without a just cause ay pwede nang tanggalin, no, itong partner or managing partner appointed outside the articles of partnership. No, hindi nga katulad kung sa articles of partnership ka, nakakailanganin pa na dapat meron yang just cause, okay, for the removal. So yan lang naman ang nagiging difference between the two situations sa one managing partner. Okay? Now, paano ngayon kung kunwari na there are 2 or more, okay, managing partners, no? Kaya tinatawag nating multiple. Okay? Kasi more than one. Okay, ang mga managing partners natin. Ngayon, 3. Okay, ang sitwasyon na provided here by law. Okay, either supposedly meron tayo ditong stipulation, okay, that will require the consent of all the managing partners now before any acts, okay, of administration can be performed. Okay, kailangan pa ay lahat dapat in agreement, no? Take note, hindi lang majority ang kailangan but all of them. No, kaya may isa lang sa kanila na mag-oppose. Kaya in that case ay hindi na matutuloy. No, yung acts of administration natin na iyan. Pangalawang situation natin ay may specification of duties. Okay, anong ibig sabihin? May assigned, no, na department sa bawat isa sa kanila. Okay, and anong susundin natin na rule kung sakaling ganyan ang sitwasyon? Ang treatment natin ay parang may one managing partner din, no, with regards that particular duty. Okay, kaya for example, no, 3 ang managing partners na in-appoint mo. Etong si A, okay, ay inassign natin sa procurement. Okay, etong si B ay inassign natin sa finance. Ito namang si C ay inassign natin sa human resources. Okay, so may specification of duties, no, ang bawat partner natin, any decision, okay, or acts of administration that they will make within that particular scope of duty, okay, ang treatment natin sa kanila ay parang isang managing partner lang, no? Kaya ang idea tuloy dyan, si B at si C ay hindi pwedeng mag-oppose dito.
no, sa mga desisyon ni A as long as it is related to procurement. Si A at si C ay hindi pwedeng i-oppose si B. With regards matters relating to finance, si A at B ay bawal mag-oppose kay C with regards matters pertaining to human resources. No? Kaya nga again, ang datingan natin ay parang may isang managing partner lang sa bawat department, no, na hawak ng mga managing partners na ito. Pero what is complicated here ay kung sakaling wala ang dalawang yan. No, wala tayong stipulation requiring the consent of all the partners at wala tayong specification of duties. Now, ano ngayon ang rule? Okay? Nasusundan natin with regards the multiple managing partners. In that case, ang magiging treatment natin sa kanila ay equal ang kanilang authority. Okay, with regards to the performance of acts of administration. Kaya nga kahit sino sa kanila may then execute acts of administration na. No? Kasi nga equal ang authority na meron sila. Yun nga lang, ang tanong dito ay pwede ba silang kontrahin ng ibang managing partners? The answer is yes. Okay, opposition would be possible dahil nga equal ang kanilang authority. So kung makakapag-decide ka sa isang matter, then pwedeng kontrahin yan ng ibang managing partner na may equal authority sa iyo. No? Yun nga lang dito, to settle the opposition, ang nagiging basis natin dyan will be the majority. Okay, pero managing partners lang ang binibilang natin dyan. Hindi kasali yung ibang partners na hindi naman managing partners. Okay, and take note, when we talk about the vote ng mga managing partners na ito, head count. Okay, ang bilangan natin, each managing partner gets 1 vote. No, kaya hindi pa nagmamatter dito yung kanilang controlling interest. Na bakit 1 vote ang bawat isang partner natin diyan kahit iba-iba ang controlling interest nila kasi equal ang authority, no? Kaya dapat pare-pareho din ang weight ng vote, no, na meron sila. Pero kung sakasakali na magkakaroon ng tie, no, doon sa botohan, so kunwari 4 yan sila tas parehong tig-2, no, ang boto for both decisions, no, or that of the act and the opposition, then in that case isasama na natin lahat ng partners. No? And here, ang basis na natin ay yung controlling interest na. No? Hindi na yung nagiging head count. Okay? Na mga parties ang i-consider natin in settling the tie. Okay? So, magbigay tayong example para lang ma-visualize nyo ito. Okay? Kunwari yan, no? Meron tayo dito ang 5 partners, si A, B, C, at D. At si E. Okay? Let's say ang controlling interest, okay, ni A ay 5%, okay, kay B ay 10%, kay C ay 15%, kay D ay 20%. Nila na yan. Okay, and then kay E, 50%. Okay, ang magiging controlling interest na meron sila. Let's say, ang in-appoint natin ditong managing partners ay si A, okay, si B, okay, at si E. Now, for that matter, so yan tatlo, no, ang mga managing partners natin. So, walang specification of duties in the problem, no, wala rin binigay sa atin dito na kailangan ng consent ng bawat isang managing partner for the acts of administration. So, kunwari, etong si A, no, ay pinili kunwari si X, okay, para maging supplier ng partnership natin. Pwede niya ba yung gawin mag-isa? The answer is yes. No, kasi nga technically speaking, any one of them, no, can perform acts of administration dahil nga wala namang specification of duties, kaya at wala rin naman tayong requiring consent of all the managing partners. So any one of them, okay, can perform acts of administration katulad ng pagpili ng supplier. Ngayon, paano kung kunwari kumontra naman itong si E? No, sabi niya, ayoko diyan, no? Ayoko diyang supplier na 'yan kasi literal na ex din niya, no? Hindi pa ako nakaka-move on, sakit-sakit pa. No, wag 'yan ang kukunin nating supplier kasi talagang 'yan ang sama na ugali niyan, ang dami niyang sinabi. No, para nga hindi 'yan ang kunin na managing partner. Ang tanong ngayon ay pwede bang mag-oppose? Okay, etong si E, doon sa decision ni A, kung sino ang magiging supplier ng partnership, the answer is yes. No, dahil nga equal, no, ang kanilang authority dito, kung may makakapili ng supplier, pwedeng kumontra yung iba. No, kasi part pa rin yan ng acts of administration nila. So dito ngayon, meron na tayong opposition. Paano natin yan ngayon isi-settle? Yung mga managing partners muna. Kung kunwari, no, so si A at si E ang magkalaban dito. Okay, kung kunwari si B ay kumampi dito kay A. No, kaninong desisyon ngayon ang masusunod dyan? Yung kay A at B. No, kahit pa sabihin natin na pag pinagsama mo yung controlling interest nila, 15% lang yan, it doesn't matter. No? Kahit 50 yung kay E, dahil nga head count. Okay, ang bilangan natin pag managing partners dahil equal ang kanilang authority, dapat each of them gets 1 vote lang. No, kaya ang bilangan natin diyan is not on the controlling interest pero dahil 2:1 ang botohan na meron tayo. Okay? Ngayon, let's say kunwari, no, baguhin natin ang slide yung example natin na ang managing partner. Okay, o gawin natin situation 1. Tapos situation 2. Ang managing partners lang natin ay si A at si E lamang.
Okay, silang dalawa lang ang managing partners, no? Tapos same situation tayo na pinili ni ACX as supplier kumontra si E, no? Dahil ayaw nga niyang yan ang supplier nila. And sabi nga natin pwedeng pumili, pwede rin mag-oppose. No, pero dito magkakaroon na ba tayo ng tie? The answer is yes. No, kasi alangan naman kontra ni E. Tapos pag nagbotohan na sila, kakampi din siya kay A, no? Kaya logically, di ba mo ang tanga? Kukontrahin mo pa, tapos kakampi ka din naman pala at the end. No, kaya magkakaroon diyan ng tie, no? Kasi tig-isa ang boto nila on whether or not to accept X as a supplier, okay? Kaya paano natin i-settle yan ngayon with the controlling interest of the partners. No, kaya kung kunwari, itong si A, no, kumampi sa kanya dito si C at si D. Okay? Tapos dito naman kay E, okay, ang kumampi naman sa kanya ay si B na ang kumampi. So pag tinignan natin yan, tatlo. Okay, ang mga partners na in total that in agreement na tanggapin si X as supplier pero dalawa lang yung nag-o-oppose. No, pero again, hindi nga ito ang magmamatter. Hindi na yung head count, no? Kapag all partners na ang involved, ang kino-consider na natin will be their controlling interest na. No, kaya dito kung 5% si A, si C naman ay 15, kay si D naman ay 20, ang equivalent lang nila ay 60%, 40% lang. No, as opposed to E na merong 50 at si B na 10% na 60%, kaya itong dalawa pa rin ang masusunod diyan. No, kasi kahit dadalawa lang sila out of the 5 partners, ang controlling interest nila ay mas malaki pa rin, no, compared to the other 3 taken together. No, kapag all partners na, kaya ang involved sa botohan natin to settle the tie, we will consider the controlling interest na. Na ganyan na magiging rule natin with regards multiple managing partners na wala tayong specification of duties at wala tayong stipulation requiring the consent of all of them, okay, in order to perform acts of administration. Now, the third situation na meron tayo dito ay walang managing partner appointed. Okay, walang managing partner appointed pero meron tayong stipulation na hindi pwedeng mag-perform ng acts of administration ang isang partner by himself. Now, kaya ideally ito yung magiging kamuka ng stipulation natin sa managing partners, no, na kailangan ng consent ng lahat. Okay, yun nga lang dito lahat ng partners na, no, dahil wala nga managing partner that will be involved. Okay, as a general rule then, not one of them, okay, can perform, no, acts of administration by themselves. Kailangan kukunin nila yung boto ng lahat ng partners natin in order, no, to perform the acts of administration. Except nga lang dyan, kung may ibang mga partners na absent na, okay, or unable, okay, to provide their votes, no, for the acts of administration, then in that case, kung sino na lang ang remaining, no, na mga partners, yun ang i-consider natin dyan na pwedeng, okay, magbotohan kung ipe-perform ba yung acts of administration or hindi. Ang magiging exception lang din natin dyan to the rule ay kung merong emergency, no, kasi kung magkakaroon ng imminent danger with regards any situation that will result, no, in injury, okay, to the partnership, then in that case, hindi naman ipipilit pa, no, na lahat sila ay mag-agree, no, kasi baka mamaya abutin sila ng 3 linggo bago magkaroon ng agreement na lipas na yung emergency, nangyari na yung injury to the partnership. Okay? Kaya hindi na, okay, i-require ang consent of all of them in the event of imminent danger to the partnership. Okay? And the last situation with regards management of a partnership ay kung wala na nga tayong agreement as to the management, okay, kasi wala na ditong in-appoint, no, na managing partner, at the same time, no, ay wala pa tayong stipulation that will require the consent of all partners that were provided in number 3, no, or that was provided kay in number 3. No, kaya dito talagang labo-labo na lang, no, at kanya-kanya na lang or wala namang specific rule na, okay, with regards to the management of the partnership. Ang treatment na natin dyan ay agents ang bawat isa sa mga partner. Now, anong ibig sabihin? Any one of them, okay, can perform acts of administration that may bind the partnership na. Na ganun na magiging rule natin dyan. Yun nga lang, pwede bang mag-oppose ang ibang partners? The answer is yes. Na dahil pare-pareho na nga sila ng karapatan dito. And paano natin sinisettle yan? Katulad din sa multiple managing partners. Pero dahil wala namang managing partner, diretso na kagad tayo sa controlling interest lang. Okay, yan ang magiging settlement or magiging basis natin, no, na magiging settlement ng mga opposition ng mga desisyon ng bawat partner. Okay? Now, take note however that not one of them or as an exception to the rule na agent nga sila, no, ay hindi pa rin covered niyan yung important alterations to immovable property. Now, that will still require the consent of all the partners dapat kapag important alteration to the immovable property. Ang idea exception ito to the fact, no, that they are agents kasi hindi pwedeng isa lang sa kanila, no, ang gagawa ng mga important alterations na ito. Okay? Yun nga lang yan kung may nag-iinarte kasi technically nga dito all
Okay, the partners ang kakailanganin mo mag-consent, no, to perform that particular important alteration. Ang exception naman, no, dito sa requirement na all of them will be required ay kung may nag-iinarte lang, no, kasi kung sakali na yung isang partner ay ayaw mag-agree, okay, to the important alteration, pero it will be considered manifestly prejudicial, na makakasama, no, doon sa partnership natin, then pwede mo nang hingin ng intervention ng korte, no, para i-allow yung important alteration kahit nga may isa or dalawang partner na hindi nag-a-agree, no? Kasi nga kadalasan nag-iinarte lang ang treatment natin sa kanila because otherwise, now their opposition is considered prejudicial to the partnership. Okay? Now, other rights of a partner will include the right to associate with another person his share. Yun nga lang yan ay hindi nagiging partner. Okay, hindi partner ang treatment natin yan kahit na supposedly associated siya sa share na ng isang partner. And that is the same rule na hindi pa rin siya partner kahit pa managerial ang kanyang posisyon. Okay? Ito, para lang maalala nyo yan na maayos, no? Kaya nga pag ikaw ay pumasok sa auditing firm, anong position? Kaya yung tawag sa ina-applyan mo, associate. Okay, ganun ang idea dyan, no? Kasi nga, you are associated with the share of a partner, no? Kaya kadalasan sa mga auditing firms ay meron tayong tinatawag na mga cluster. Okay, sa bawat cluster, isang partner. At sa bawat partner, no, nandyan pumapasok yung mga managers, mga seniors, at mga staff na meron siya, no? Pero yung mga managers na yan, yung mga staff at senior, ay hindi necessarily partner ang treatment natin, no? Kasi nga, associated lang sila, no? Doon sa share ng partner na yan. Okay? Kaya kung iisipin mo lang din, no, yung mga bonus na natatanggap mo, yung sweldong natatanggap mo ay lahat nakadepende rin sa kinikita ng partner mo. No, kasi sa kanya rather, ibabawas yung cost, no, that will be related to your employment, no, kasi nga sa kanya ka associated. No, kaya kadalasan ganito rin, no, sa firm, ang pag-determine ng budget would normally dependent on the headcount ng mga staff. No, katulad dati kunwari sa Resta Kandong, no, kapag 30 ang staff, no, together with the managers na seniors, kung 30 yan, 1 million per staff, 30 million ang budget ng partner. Na dapat yan na magiging gross revenue niya kasi yan nga yung mga tao na associated sa kanya, no. But again, they do not necessarily become partners, okay? Unless the other partners would consent to their admission. No, pa kaya nga associate ang term na ginagamit natin pag tayo ay pumapasok sa auditing firm, okay? The right to inspect and copy the partnership books, now which proceeds from their right to be informed on all matters affecting the partnership. Okay? And supposedly nga, yung requirement pa natin ay the books of accounts must be kept in the place and the principal place of business of the partnership. Kung maaalala nyo lang, ito rin yung merong kaakibat ng mga obligations of a partner. Now, on the obligation to keep the books of accounts in the principal place of business and the obligation to allow the inspection and copying of the books. No? Kasi nga, karapatan yan ng bawat partner. Okay? And the right to demand for a formal accounting. When we talk about a formal accounting, this is a formal action. Now, either pag hindi yan pinayagan ng partnership, you can then go to court, no, to demand for a formal accounting, no? And kailan nag-a-apply itong rights or demanding the formal accounting? Kung sakaling may partner that was excluded, okay, from the partnership business or deprived of the possession of the property, no? Kahit pag ginagamit niya yan for partnership purposes lang dapat, okay? Pangalawa ay kung sakaling may stipulation that will allow for the rights to demand a formal accounting or in the event na nagkaroon nga ng secret profits. Okay, ito yung sabi natin last time na nagiging trustee. Okay, ang treatment natin doon sa partner, no, na nag-earn, okay, ng secret profits na yan, no, because he utilized, okay, the resources of the partnership to obtain such profits na hindi alam, okay, ng ibang partners. Kaya nga tinatawag nating secret profits ito, no. Kaya you can demand for a formal accounting also, okay, in the event nga na nagkaroon ng ganyang secret profits, okay? And yung catch all na lang natin dito is whenever just and reasonable that you can justify why, no, you are demanding a formal accounting. Okay? Now, it will also be the right of a partner to ask for the dissolution of the firm. No? When it comes to the proper time, although we will discuss in a while, no, yung magiging grounds for dissolution natin. Pero ang idea kasi dito, when we talk about it as a right, okay, to dissolve the partnership, no, and proper time na nga, ayun nga yung sinasabi lagi ni Big Brother, no, sa tamang panahon. Okay, ay pwede mo nang ipa-dissolve ang partnership na yan, okay, walang nagiging liability for damages. Okay, pag yan ay karapatan, no, on the part of the partners. Okay, so ito para na ma-imagine nyo. Now, for example, meron tayong specific undertaking. Okay, specific undertaking lang. O kunwari si A at si B, na nagkaroon sila ng partnership, na ang goal lang nila dito ay para magpatayo ng kondo. Okay, ng condo unit.
Okay, condo building rather. Okay, ayan ang pinatayo nila. Tapos hinati nila yan 50-50. Okay, the first floors here kay A, yung dito naman kay B. Kung natapos na itong condo building na ito, karapatan na ba ngayon ni B? Okay, or ni A for that matter to dissolve the partnership? The answer is yes. Now, dahil nga natapos na yung undertaking that they agreed to now when it comes to the partnership. Kaya right na ang kanilang pag-dissolve niyan. In that case, kaya ay wala nang magiging liability for damages pa. No, dahil tapos naman na ang undertaking, tama lang na i-dissolve ang partnership. In fact, yan yung sabi natin na kung sakaling may undertaking pero tinuloy pa rin nila. No, even after the undertaking is completed, nagiging partnership at will na. No, ang magiging treatment natin sa kanila. Or kung kunwari lang, no, ito mas simple, kung may expiration date. Na they agreed that they will be partners up to December 31, 2024. No, dumating na ang fixed term na yan. Pwede na bang ipa-dissolve? Pwede na. Now, without being liable for damages. Okay? Kasi agreed upon naman. No, itong specific undertaking or yung fixed term, no, that already arrived. Kaya sinasabi nga natin na right kaya yung pag-dissolve ng firm in that case. Okay? Now, the right to compensation. Yun nga lang ito, tinatrato natin yung right to compensation kaya as an accidental element. Okay, sabi natin sa law on contracts, ano ba yung accidental elements? They exist only if, okay, stipulated by the parties. No? Kaya nagkakaroon lang ng right to compensation if there is such a stipulation granting the compensation. Now, otherwise, okay, we don't presume the applicability of the compensation, okay, and there is not even a provision in the law, okay, that provides for the compensation. Kaya nga sinasabi natin na accidental element yan kasi kung walang stipulation, edi wala ring magiging right to compensation. Okay? And the right to reimbursement. Ito ang kakaiba lang dito ay ang demand for the reimbursement will include the payment for interest. No? At yung counting natin dito ng interest ay from the time the expense was made. No? Kung kailan binayaran. Kaya ang idea dito, may obligation ng partnership inabonohan, okay, ng isang partner. Kaya nagkakaroon siya ng right to reimbursement, okay, together with the corresponding interest, okay, at the time the expense was made. No? Of course, provided naman na binayaran kasi yan dahil due and demandable na. No, pero kung bida-bida lang ang partner na binabayaran ng utang kahit hindi pa naman due and demandable, edi walang interest doon. No, kasi hindi pa naman due and demandable yung interest din dapat. Okay? Kaya dapat due and demandable na yung obligation para masabi natin na nagkakaroon ng right, no, with regards the corresponding interest of the advance payment made by a partner. Okay? So those will be the rights of our partners. Okay? Now, the next steps that we have. May tanong lang. Sir, good morning, attorney. What if dun po sa second situation, kumampi po si B kay A, kaya nag-tie din po ang controlling interest. Okay? Sino po ang magpe-prevail? There is no provision provided for by law kung magtatay ang controlling interest. Okay, walang nakalagay, no? Kaya it would have to be settled by the partners within themselves, no? Or otherwise, baka hindi na lang matuloy yung acts of administration, or they can provide for a stipulation, no, in their articles of partnership, but otherwise, there's no provision in the law that covers the tie in the controlling interest. Okay, walang ganong situation, no? Kaya I really cannot say that. No, I cannot give you a definite, okay, rule with regards to that because there is no law, no, that provides for that or covers that kind of situation. Okay. Now, the dissolution of a partnership is happens when there will be any changes, okay, with regards to the relationship of the partners. Now, ito naman nakalagay sa definition ay kung may isang partner na natanggal, no, or nagiging hindi na partner. Now, for whatever reason, magkakaroon na tayo ng dissolution, pero basta nga nagkaroon lang ng change in relation. Kaya nga kahit magkaroon lang ng additional na partner, no, in that case, nagkakaroon pa rin ng dissolution yan. No? Kahit walang natanggal at meron pang nadagdag, kaya nagkakaroon din ng dissolution. Okay? Kaya kung ang itatanong sa atin, no, ay taon-taon ba nadi-dissolve itong mga auditing firm? No? Generally, yes. Okay? Kasi taon-taon may na-admit to the partnership. No? Kaya taon-taon din nagkakaroon ng dissolution ng partnership na yan every time nga na nagkakaroon ng changes. So, pag may nag-retire, pag merong natanggal, may namatay, may pumasok, no? Dissolution pa rin na nagiging effect na yan. Yun nga lang, the partnership does not necessarily cease to exist. Okay? Pag ito ay na-dissolve na, for whatever ground is provided, it will continue. Okay? Still, no? Pero not for purposes of continuing the business. Okay? Kaya lahat ng mga transactions niya after dissolution will be limited to liquidation na lang or winding up. No? Kung saan nga ang mga assets ay pwedeng binibenta na, yung mga proceeds natin ngayon dito ay dinidistribute na in accordance with what is provided for by law. So, babayaran na ang creditors and then ibabalik na sa mga partners, okay? Depending on the levels of priority, no? That we will be discussing later on. Okay? And
Then, after the winding up of the affairs have already been completed, yan na nga yung stage na tinatawag nating termination. Now, in which case, the partnership will cease to exist, okay, for all material intents and purposes. Now, yan yung stage talaga na wala ng partnership at all. Okay? So, at this point, we'll just take our first break na lang muna. Okay? And then we'll continue with the grounds for dissolution when we come back. Going back, no, again, the dissolution of a partnership, okay, will result whenever there will be changes, okay, in the relationship of the partners, no? And we can divide etong kanyang causes for dissolution into two. Okay, whether yan ay extrajudicial or judicial would spell out kung meron bang participation ng korte. No? Is there a participation of the court for the dissolution of the partnership? So, it follows na kapag extrajudicial ang ginamit natin na term, ibig sabihin walang participation ng court. No? So, outside of a court proceeding, yung nagiging causes for dissolution natin. No? And when we talk about the extrajudicial causes, we can further divide this into three. Okay? Meron yung mga without violating the agreement of the parties. Okay? Yung pangalawa, na i-discuss natin in a while ay kapag merong violation, okay, ng agreement na yan. And pangatlo, by operation of law. No, yan ang tatlong extrajudicial causes na grupo, no, na mga grounds natin to dissolve the partnership. Okay? So, when we talk about those that are without the violation of the agreement, ang idea lang natin dito ay walang nagiging liability for damages. Okay? Nagkakaroon tayo ng dissolution pero walang liability for damages kung sino man, no, ang nag-cause ng dissolution na ito. Okay? Kaya una na nga dyan ay kung meron tayong specific term, okay, or particular undertaking at natapos na. No? Katulad ng example natin kanina na nag-agree lang na magtatayo ng building, natapos ng itayo, na paghatian na, pwede nang i-dissolve without being liable for damages. No? Kaya nga yan yung sinasabi natin that you have the right, okay, to dissolve the partnership, kaya walang liability for damages if you just exercise that particular right. Okay? Pangalawa ay kung ito ay partnership by will or at will rather, no? Wala tayong undertaking, wala tayong fixed term. Okay? Kaya at any time na merong isang partner nga na ayaw na, okay, doon sa partnership, pwede niya nang i-dissolve ito, no? By just leaving, okay, the partnership as long as it is done in good faith. Okay? Pangatlo ay kung sakali nga na express will naman ng lahat ng partners, no? Ang idea lang dito dalawa. Na una, okay, ay dapat wala sa kanilang nag-assign na kanilang interest. Okay? Ibig sabihin, walang third party, assignee or conveyee with regards the share in the profits and surplus. No? Kasi otherwise, baka mamaya tinatakasan lang niya. No? Kasi sabi natin, normally temporary yung ganung setup, no? Kunwari kay creditor, inassign sa kanya yung interest, no? Hanggang sa mabayaran ng creditor. Eh kung i-dissolve mo kayo ng partnership, anong share sa profits ang makukuha ng creditor na yan? No? Kaya hindi pwede kung meron pang naka-assign or meron pang naka-charge, no, doon sa ating interest. Okay? And pangalawa, kahit pa no, merong specific undertaking or may fixed term that was agreed upon, pwede nang i-dissolve yan kung lahat naman ng partners ay mag-a-agree. Okay? And pang-apat will be on the expulsion of a partner. Ang ibig sabihin lang dito ay dapat no, legitimate yung reason natin for the expulsion, okay, or may valid ground, okay, kung bakit natin tinatanggal yung partner na iyan. A good example there ay si industrial partner. No, nasabi natin ay bawal mag-engage in any type of business. Okay? Kahit pa ito ay similar industry or hindi, it wouldn't matter. No? Kaya nga nagiging consequence niyan ay kapag nag-engage siya sa ibang business, no, ay pwede na siyang tanggalin. No? That is one valid cause for the expulsion of a partner. Okay? Now, pangalawang set ng group naman natin ay kung merong violation ng agreement. Okay? Pero ito kasi at any time no, na may express will nga ng isang partner na ayaw na rin talaga niyang ituloy yung partnership, okay, pwede pa rin niyang i-dissolve. Yun nga lang, ang difference dito ay dahil may contravention to the agreement or may breach, okay, nung partnership contract natin, magiging liable dyan for damages. Okay? Kaya nga ito, naging subject matter yan ng isang kaso, no? Yung kaso ni Ortega versus the Court of Appeals. Okay? Sa kaso na ito, may partner ng isang law firm. No? Tapos sabi niya, ayaw niya na maging partner kasi unfair daw ang treatment dahil yung mga associates daw are overworked but they are severely underpaid. No? O, diba? Sana ganyan lahat ng partners. No? Nasabi, ay kawawa naman itong mga associates. No? Sobra naman yung kanilang trabaho pero yung sweldo nila magkano lang. Kung ganyan mag-isip ang mga partners sa mga auditing firm, baka wala tayo mga auditing firms. Okay? Pero ganun yung premise, no? Kung bakit niya na ayaw niya na no, na sumali sa partnership na yan. Ngayon, okay, kinontra siya ng mga kapwa niya partners kasi daw supposedly may nakalagay na purposes. Okay, doon sa kanilang articles of partnership. At ang ibig sabihin daw niyan, kung merong purposes doon sa partnership agreement, ay meron silang specific undertaking.
Okay, may specific undertaking daw sila no, na hindi pa natatapos kaya daw bawal supposedly i-dissolve ang partnership. Okay, dito sabi ng Supreme Court, even assuming no, na meron talagang ang specific undertaking ang mga partners natin or rather, i-address muna natin itong allegation na ito. Na supposedly daw having purposes in the articles would mean na may specific undertaking. Na sabi ng Supreme Court dyan, that's not necessarily true. Na kasi ang idea dyan, if we interpret or if the Supreme Court rather would interpret that the purposes indicated in the articles would mean a specific undertaking, edi wala na tayong partnership at will. No? Kasi lahat ay meron namang purposes sa articles, kaya lagi nang magiging specific undertaking yan. No? Kung sakaling ganun ang interpretation. Pero ito, even assuming, no? Sabi, assuming na sige nga, specific undertaking yan, sinasabi na ang partner ay laging merong power, okay, to dissolve the partnership. Okay, and it comes to dissolving the partnership, the power to dissolve it will always exist. Now, whether may specific undertaking or wala, it doesn't matter. No, meron talaga lagi because it proceeds from the delectus personae principle. Okay, delectus personae. Na nasabi natin ay personal choices. Okay, and kasama nga dyan yung affectio societatis, now that we supposedly have an active desire, okay, to form an organization or okay, to associate with others, no, with trust and confidence. Kaya literal talaga at any time na ayaw na ng isang partner ay pwede na nga i-dissolve ang partnership dahil lagi siyang may kapangyarihan, okay, to dissolve the partnership because of the principle of delectus personae. Okay, pero not in all instances, okay, ay merong right, okay, to dissolve the partnership. Kasi kung merong right to dissolve the partnership, walang nagiging liability for damages. Pero kung wala pa ng right, okay, to dissolve the partnership, although may power to dissolve the partnership, ang nagiging consequence lang yan ay nagkakaroon ng liability for damages. No? Kaya nga sinabi dito ng Supreme Court that all partners will have the power, okay, to dissolve the partnership but not necessarily the right to do so. Okay? Kasi nga kung kunwari may specific undertaking, hindi pa natatapos, may fixed term, no? Pero hindi pa nag-a-arrive. In that case, wala pang right, okay, to dissolve the partnership. Pero pwede na bang i-dissolve? The answer is yes. Now, yun nga lang dyan, magiging liable for damages because it will be in contravention to the agreement of the partners. No? Ganun lang ang nagiging consequence natin dyan. Okay? Kaya meron tayong second ground dito, no? Na pwede pa rin ma-dissolve by express will, okay, of any partner at any time. Now, yun nga lang magiging liable dyan for damages. Okay? Now, pangatlo ay by operation of law. No? Kaya ibig sabihin dito, wala nang kailangan gawin ng mga partners. No? The moment, okay, that the events would happen, no? Agad-agad ay meron ng dissolution. Okay? At dyan nangyayari yan kung sakali na an any subsequent event that would make the partnership business unlawful or contrary to law. Okay? Take note dito na dapat yung event na pinag-uusapan dito ay subsequent. Okay? Subsequent to the partnership, no? Or ibig sabihin during the existence na. Okay, itong event that makes it unlawful. Kasi sabi natin, if the event is unlawful from the start, edi void ang partnership. Now, for having an object that is contrary to law. No? Kaya dapat yan valid nung umpisa. Eventually lang, no? Naging unlawful ito. Okay? Pangalawa is with regards the specific thing, no? That will be contributed. Okay? Ito lang i-distinguish natin. Kasi kung specific thing, okay, ang ating contribution, which means no, ang gino-contribute natin dyan will be the thing itself together with the use, okay, of that particular object. Ito, isa lang ang rule na tatandaan natin dyan, res perit domino. Okay, res perit domino. Na ang rule nga natin is that the thing perishes with the owner. Now, and supposedly, okay, ownership will be transferred only by delivery. Now, nagkaka-transfer lang tayo dyan, delivery, ang nagiging mode, no, by which ownership will be transferred. Kaya kung sakali na may specific thing that will be contributed by the partner, yun nga lang ito before, okay, delivery. Okay, ayan, before delivery, okay, ay lost na kagad. No, itong object na ito, nang hindi man lang na-deliver, yan yung nagkakaroon tayo dito ng dissolution. Okay, ng partnership. Kasi ang idea dyan, hindi na contribute. Na ni partner yung kanyang pinrami.